Ipinanganak sa maharlikang pamilya, ngunit isinumpa simula pa, si Maria Antonia ay bunga ng salinlahing paulit-ulit na pag-aasawa ng magkamag-anak. Sa 16 na ipit siya sa malamig, walang pag-ibig na kasal at sunod-sunod na malungkot na pagbubuntis. Sinundan siya ng dalamhati at kamalasan sa bawat hakbang. Ngunit siya ba ay isinumpa ng tadhana o nagbabayad siya para sa isang mas masamang bagay? Si Maria Antonia ng Austria ay ipinanganak noong ika-18 ng Enero 1669 sa Hofburg Palace sa Vienna, ang kabisera ng Austria. Ang kanyang ama ay si Leopold I, isang napakamakapangyarihang lalaki. Siya ay banal na emperador ng Roma, hari ng Hungary, Croatia at Bohemia. Ang kanyang ina ay si Margaret Teresa ng Espanya, anak na babae ni Haring Philip IV ng Espanya at ni Mariana ng Austria. Maaaring alam mo o hindi, pareho kay Maria. Nagmula ang mga magulang ni Antonia sa makapangyarihang bahay ng Habsburg, isang dinastiyang sumakop sa bahagi ng Europa. Hindi dahil sa digmaan, kundi sa estratehikong kasal at swerte. Ang bahay ng Habsburg ay may maharlikang leon sa Espanya at Austria at nag-aasawa-asawa simula 1500. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang sobrang pagnanais nilang mapanatili ang kapangyarihan ay nauwi sa masalimuot na sitwasyon. Hindi lang sila nagpapakasal sa malalayong kamag-anak, hindi. Dinala pa nila ito sa sukdulan. Pangalawang pinsan, unang pinsan. Pati na rin tito at pamangkin. Ang mga siglong paulit-ulit na pag-aasawa sa pamilya ay humantong kay Maria Antonia. Hindi lang siya bunga ng isang hindi magandang pagsasama, kundi resulta siya ng henerasyon-henerasyon ng pag-aasawa ng tito at pamangkin, na lalo pang nagpapalala sa pagkabulok ng lahi ng kanilang dinastiya. Siyempre, ang mga magulang niya ay tito at pamangkin din. Medyo nakakabahala, tinatawag pa nga ng kanyang ina na si Margarita Teresa ang kanyang asawa na tito, bilang lambing. Ibig sabihin nito, si Maria Antonia ang pinaka-inbred na Habsburg sa lahat ng panahon. Nalampasan pa niya ang kanyang kilalang tito na si Carlos II ng Espanya. Napakataas ng kanyang inbreeding coefficient na mas inbred pa siya kaysa sa isang batang ipinanganak mula sa magulang at anak o magkapatid na nagkaanak. Ano ang ibig sabihin nito para kay Maria Antonia? Magdaranas din ba siya ng parehong malungkot na kapalaran tulad ni Carlos II o nakatakas ba siya sa sumpa ng pagkahumaling ng kanyang pamilya? Sa isang himala, ipinanganak si Maria Antonia na malusog at naging isang normal na bata na taliwas sa inaasahan dahil sa matinding inbreeding. Pero siya ang naging eksepsyon, hindi ang karaniwan. Bilang pangalawang anak ng kanyang mga magulang na may masalimuot na relasyon, siya lang ang nakaligtas mula pagkasanggol, marahil dahil sa siglong pag-aasawa ng magkamag-anak na nagpahina sa kanilang lahi. Ang panganay ng kanyang mga magulang, si Ferdinand, ay namatay 1 taon bago ipinanganak si Maria Antonia. Ipinanganak sina John at Maria Ana noong 1670 at 1672. Sa kasamaang palad, pareho rin silang namatay ilang oras o araw lamang matapos silang ipanganak. Pagkatapos, upang lalong lumala ang sitwasyon, ang kanyang ina na si Margaret Teresa, isang mahina at sakiting babae, ay namatay noong Marso 1673 sa edad na 21 taon lamang. Ang mga taon ng pag-aasawa ng magkamag-anak ay nagdulot ng masamang epekto at tulad ng maraming Habsburg bago siya ay pisikal na mahina at palaging may sakit. Si Maria Antonia ay naulila sa ina sa edad na 4 na taon lamang at bilang nag-iisang natitirang anak ng kanyang mga magulang mula sa malalim na magkamag-anak na pagsasama, siya ay biglang nailagay sa isang alanganing kalagayan. Maaaring maging tagapagmana siya, pero pansamantala hanggat di pa muling nag-aasawa ang ama niya at nagkakaroon ng lalaking tagapagmana. Hindi pa nagkaroon ng babaeng pinuno ang Austria at walang nakakatiyak kung papayagan iyon ng batas. Kung biglang mamatay si Leopold, tatanggapin kaya ng mga maharlika ang isang babaeng pinuno o malulugmok sa kaguluhan ang Austria? At si Maria Antonia ay hindi lang basta posibleng tagapagmana ng Austria, malakas din ang kanyang karapatan bilang tagapagmana ng trono ng Espanya. Kaya inilalagay siya sa sentro ng isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamarupok na dinastiya sa Europa. Maaaring si Maria Antonia ang pinaka-inbred na Habsburg sa lahat ng panahon. Pero ang kanyang tiyuhin na si Carlos, na kilala bilang Charles II ng Espanya, ang pinakamatinding na apektuhan nito. Mula nang siya ay ipinanganak,
pumapalya na ang kanyang katawan. Naranasan niya ang matitinding problema sa kalusugan. Mayroon siyang intelektual na kapansanan, mga deformidad sa buto na halos hindi siya makalakad at katawan na mabilis tumanda na nagdulot ng maagang pagkakaroon ng demensya. Pero ang pinakakilalang katangian niya, ang nakakatakot na panga ng Habsburg ay sobrang deformed kaya halos hindi siya makanguya ng pagkain. Namana ni Charles ang trono ng Espanya noong 1665 bago pa man siya mag-4 na taong gulang. Hindi niya kayang mamuno mag-isa at palaging umaasa sa tagapayo at kinatawan na namumuno para sa kanya. Dahil dito, palaging may usapan tungkol sa susunod na tagapagmana sa mga korte ng Europa. Nang namatay ang kanyang ina noong Marso 1673, si Maria Antonia ang naging tagapagmana ng kanyang tiyuhin, Haring Carlos II ng Espanya. Bagamat 11 lamang ang edad noon, dahil sa mahina ang kalusugan at malubhang kapansanan ni Carlos, marami ang nagdududa kung kaya pa niyang magkaanak. Dahil dito, si Maria Antonia ang itinuring na magiging reyna ng Espanya sa hinaharap na nakatakdang magmana hindi lamang ng trono ng Espanya, kundi pati ng malawak nitong imperyo na sumasaklaw sa Europa, Amerika at iba pang mga lugar. At dahil sa lumalalang kalagayan ni Carlos, maaaring dumating ang araw na iyon ng mas maaga kaysa inaasahan ng lahat. Dahil sa lahat ng ito, namuhay si Maria Antonia na laging binabantayan at sinusuri ng lahat. Sinusuri ng mga diplomat ang kilos niya tuwing bumibisita sa korte sa Vienna, habang sinikap ng ama niyang ipalaganap na siya ang papalit kay Carlos. Nagresulta ito sa maraming propaganda ng Habsburg. Madaming beses nagpaportrait si Maria Antonia noong kabataan niya, karaniwan sa mga maharlika. Ginamit ng kanyang ama ang mga larawang ito upang itaguyod ang kanyang karapatan sa trono. Ipinadala ito sa Europa at sa Espanya. Upang makita siya ng mga tao at mapagtibay ang kanyang katayuan, kinakailangan ito dahil isa siyang babae. Kung may lalaking tagapagmana sa trono ng Espanya na nakatira sa Vienna, di na sana kailangan ang ganitong propaganda. Ngunit malalim ang takot sa pamumuno ng babae at ang ideya na isang babae ang magmamana ng malawak na imperyo ng Espanya ay sapat na upang magdulot ng pagkabigla sa mga korte ng Europa. Lumaki si Maria Antonia sa Vienna na walang kamalayan sa kaguluhang pampulitika habang pinagdedebatehan ng mga makapangyarihang bansa sa Europa ang kanyang kapalaran. Pinalaki siya tulad ng isang mataas na ipinanganak na prinsesa ng Habsburg, balot sa formalidad ng korte at napapaligiran ng mga tagapaglingkod na tumutugon sa lahat ng kanyang pangangailangan. Ang edukasyon niya ay ayon sa kaugalian ng mga maharlikang babae noon: Latin, Pranses, musika at humanistang kurikulum. Ang mga nakasalamuhan niya ay naglarawan sa kanya bilang tahimik at seryoso, ngunit matalino at kapuri-puri. Ngunit matapos ang pagkamatay ng kanyang ina, naging mas mahigpit pa ang kanyang buhay. Gayunpaman, si Maria Antonia ay nagkaroon ng sunod-sunod na mga madrasta. Ilang buwan lamang matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, nagpakasal si Leopold sa kanyang pinsang buo, si Arkidukesa Claudia Felicitas ng Austria, isang miyembro ng Tyrolese, na sangay ng mga Habsburg. Malapit si Maria Antonia sa kanyang madrasta, ngunit namatay ito noong 1676 dahil sa tuberculosis. Pagkatapos, nagpakasal si Leopold sa kanyang ikatlong asawa, isang maharlikang Aleman na pinsan din niya sa ikalawang antas, si Eleanor Magdalene ng Neuburg. Nagkaroon sila ni Leopold ng 10 anak, kaya halos taon-taon ay may bagong kapatid sa ama, si Maria Antonia. Nang ipanganak si Joseph noong 1678 mula sa ikatlong kasal, nagkaroon na ng lalaking tagapagmana si Leopold sa kanyang mga titulo. Si Maria Antonia na lang ang tagapagmana ng trono ng Espanya. Gayunpaman, gaya ng nakita natin, nanatiling problema ang tanong kung siya nga ba ang magmamana kay Charles sa Madrid. Siyempre, palaging may isa pang posibilidad na si Maria Antonia ay maaaring magkaanak ng sariling anak na lalaki, isang prinsipe ng Habsburg na magiging perpektong lalaking tagapagmana para angkinin ang trono ng Espanya. Ang kanyang ama, na laging isang estrategista, ay nagbabalak na ng ganitong hinaharap habang siya ay bata pa lamang. Alam niyang ang isang lalaking tagapagmana ay maaaring magpatibay ng Espanya para sa kanilang angkan magpakailanman. Kaya upang masiguro ang trono ng Espanya, nagbigay si Leopold ng isang nakakagulat na panukala. Plano niyang ipakasal ang anak niyang si Maria Antonia, 6 na taong gulang, sa tiyuhin nitong si Charles II ng Espanya na 13 taong gulang.
Kahit galing sa pamilyang sanay sa pag-aasawa ng kamag-anak, nakakagulat pa rin ang pagsasama nilang magtiyuhin, lalo't pareho silang hindi handa sa kasal. Hindi pa nga nagdadalaga si Charles at masyado pang bata si Maria para magkaanak. Sa kabila nito, noong 1676 formal na inihayag ang kanilang kasunduan at isang proxy na kasal ang pinlano para sa Disyembre. Pero sa huling sandali, nagkagulo ang lahat. Sa sumunod na taon, ipinaalam ni Charles kay Leopold na hindi niya ito matutuloy. Kailangan ng tagapagmana ng Espanya at masyado pang bata ang kanyang pamangkin. Sa huli, pinakasalan ni Charles Ikalawa si Marie-Louise d'Orleans noong 1679 na tila nagsara ng pinto sa pagkakataon ni Maria Antonia na maging reyna ng Espanya. Sa halip, isang bagong plano ang lumitaw. Ipapakasal siya kay Victor Amadeus, ikalawa batang duke ng Savoy na nagmana ng titulo noong 9 na taong gulang siya noong 1675. Ngunit hindi natuloy ang kasunduang ito. Noong 1685, pinakasalan ni Maria Antonia ang pinsang buo niyang si Maximilian Ikalawa, prinsipeng elektor ng Bavaria. Sa edad na 16, umalis siya ng Vienna papuntang Munich at sinimulan ang bagong buhay kasama ang kanyang asawa. Makalipas ang ilang panahon, naging gobernador ng Spanish Netherlands si Maximilian, kaya sa Brussels na naglagi ang mag-asawa. Sa Munich at Brussels, labis na malungkot si Maria Antonia. Sa unang tingin, hindi naman masama ang naging kasal nila. Si Maximilian ay kaunti lang ang tanda sa kanya at magkalayo sila ng kaugnayan kaya nabawasan ang inbreeding ng mga Habsburg. Pero may iba pang mga problema. Siya ay isang sosyal na extrovert at siya naman ay isang masinop na introvert na hindi gusto ang mga seremonya sa korte. Madalas siyang balewalain ni Maximilian at may isang kapanahon pa nga na tumukoy sa kanya bilang isa sa pinakabaluktot na isipan at puso na maiisip ng kahit sino. Agad nagtaksil si Maximilian sa kanyang batang asawa at lantaran pang ipinakita ang kerida. Habang tinitiis ni Maria Antonia ang malamig at sapilitang kasal na walang pag-ibig. Ngunit ang pinakamatinding pagdurusa niya ay hindi dahil sa taksil niyang asawa, kundi sa sarili niyang isinumpang lahi. Nahirapan siya sa pagbubuntis at 2 sa anak niyang lalaki ang namatay sa pagsilang noong 1680 at 1690 tulad ng trahedya sa kanyang pamilya. Pagsapit ng 1671 si Maria Antonia ay muling nagdalang tao at ayaw nang tiisin ang mga kahihiyan ni Maximilian. Tumakas siya papuntang Vienna. Iniwan ang kanyang taksil na asawa. Lumaganap na ngayon ang mga tsismis na wala na siyang balak bumalik sa kanya. Noong Oktubre 1672, laban sa inaasahan, nanganak siya ng malusog na anak na lalaki, si Joseph Ferdinand ng Bavaria, na maaaring magbago ng kasaysayan ng Europa. Ngunit malayo pa sa katapusan ang laban ni Maria Antonia para sa kanyang buhay. Sumabog sa tuwa ang korte ng Espanya sa pagsilang ni Joseph Ferdinand, ang matagal nang hinihintay na tagapagmana. Ngunit ang sandaling ito ng tagumpay ay may kapalit na napakalaking halaga, ang buhay ng kanyang ina. Si Maria Antonia ay nagdusa mula sa impeksyon pagkatapos manganak, isang kondisyon na madali sanang magamot ngayon gamit ang mga antibiotiko. Ngunit noong ika-17 siglo, wala pang ganitong kaligtasan. Ang katawan ay kailangang labanan ang impeksyon o kaya naman ay tuluyang bumigay dito. Habang lumilipas ang mga linggo, lalong tumaas ang lagnat niya at humina ang kanyang katawan. Pagsapit ng Disyembre, malinaw na natatalo na siya sa laban. Pagkatapos, sa bisperas ng Pasko noong 1672 sa edad na 23, si Maria Antonia ay huminga ng huling beses. Iniwan ang kanyang sanggol na anak na si Joseph Ferdinand. Marupok na pag-asa sa kinabukasan ng Espanya. Ngunit dahil hindi pa rin tiyak ang tagapagmana, ang mga makapangyarihang bansa sa Europa ay nagmamasid at naghihintay na. Ang pagkamatay ni Maria Antonia ay nagbunsod ng usapin sa tagapagmana ng Espanya. Malinaw noon na ang kanyang tiyuhin si Charles ay hindi maaaring magkaanak at napakasama ng kanyang kalusugan. Akala ng mga tao noong dekada 1000, 670 ay mamamatay siya taon-taon, pero umabot pa siya hanggang huling bahagi ng 1700. Matapos mamatay si Maria Antonia, matindi ang laban ng Austrian Habsburg
para patunayan ang karapatan nila sa trono ng Espanya at imperyo nito. Ang kanilang argumento, ang anak ni Maria Antonia, si batang Joseph Ferdinand, ang tunay na tagapagmana. Dahil hindi lang siya simpleng naghahabol. Siya ay apo sa tuhod ni Haring Philip ika-4 na namuno sa Espanya mula 1621 hanggang 1665, kaya't ang kanyang dugo ay isa sa pinakamalakas na ugnayan sa humihinang dinastiyang Kastila. Sumang-ayon ang karamihan sa tagamasid sa korte ng Espanya na ang anak ni Maria ang karapat-dapat maging tagapagmana ni Charles pag namatay siya. Gayunpaman, ang maharlikang bahay ng Bourbon ng Pransya ay may karapatan din. Ang anak ni Philip ika-4 na si Maria Teresa ay nagpakasal kay Luis ika-14 hari ng Pransya noong 1660, isang kasal na nagbunga ng maraming anak at apo. Isa sa mga apong ito ay si Philip, batang lalaki at apo sa tuhod ni Haring Philip III ng Espanya na namuno noong unang bahagi ng ika-17 siglo. Maaaring hindi siya napansin kailanman kung hindi dahil sa trahedya. Noong 1600, 79 namatay sa bulutong si Joseph Ferdinand, ang nag-iisang anak na lalaki ni Maria Antonia, na noon ay pinakamapanganib na sakit. Sa kanyang pagkamatay, nawala ang pag-aangkin ng Austrian Habsburg sa trono ng Espanya. Inilipat nila ang ambisyon sa mas batang anak ni Leopold, si Charles, na magiging bagong kakompetensya para sa imperyo ng Espanya. Nang tuluyang namatay si Haring Charles II na walang anak noong Nobyembre 1, 1700, nagtapos ang dinastiyang Habsburg ng Espanya. Sa kanyang huling sandali, gumawa ng isang kapalarang desisyon si Charles. Hinirang niya ang Pranses na si Philip bilang tagapagmana para matiyak ang alyansa ng Espanya at Pransya. Nagdulot ito ng matinding galit sa Europa. Ang mga Austrian na sinuportahan ng Inglaterra at ng mga Dutch ay tumangging tanggapin ito at sa loob lamang ng ilang buwan, nilamon ng digmaan ang buong kontinente. Noong 1700 at nagsimula ang matinding digmaan para sa pagkakasunod-sunod ng Espanya na tumagal ng 13 taon at kinasangkutan halos lahat ng pangunahing kapangyarihan sa Europa. Sa huli, nagwagi ang kandidato ng Pransya at si Felipe V ang umupo sa trono ng Espanya, ngunit may kapalit ito. Bawal na magkaisa sa iisang korona ang Espanya at Pransya. Samantala, binigyan ng Austriano ng malalawak na teritoryo ng Espanya sa Europa, tulad ng Belgium, Milan, Naples at Sardinia. Kung nabuhay si Maria Antonia o ang kanyang anak, maaaring hindi naging ganoon kagulo ang pagmamana at maaaring naging iba ang takbo ng kasaysayan. Salamat sa panunood ng video tungkol kay Maria Antonia, ang pinaka-inbred na Habsburg. Sana naging interesante ito. Ipaalam ninyo sa akin kung ano ang masasabi ninyo tungkol sa kanyang buhay sa komento at ikomento nyo rin ang mga suggestion nyo. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para makuha ninyo agad ang lahat ng video ko kapag nag-upload ako. Sige, hanggang dito na lang ako. Kita-kits sa next Forgotten Lives. Salamat.